Mga kapuso, sa susunod na linggo ay Semana Santa na po. May kakaiba pong Stations of the Cross ika nga dyan sa Menuso ng Zamboanga. Yung mga mamamanata ay aakyat sa matarik na bundok. Ang ilan sa kanila may dala pang krus. Nakatutok si Lia Manyala. Tunay na penitensyang maituturing ang kakaibang Stations of the Cross na ito sa abong-abong Zamboanga City. Para na rin kasing naranasan ang pinagdaanan ni Cristo sa pag-akyat sa bundok ng Golgotha kapag aakyatin ang matarik na bundok na ito. Bawat istasyon ng krus nakapangalan sa parokya at universidad sa Zamboanga. Ang iskultura talagang pinaghirapan at pinaganda. Pati na ang sculpture ng pagkabuhay ni Cristo malapit sa krus. Halos 2 kilometro ang inaakyat nila dito kung Semana Santa. Ang ilan may bitbit pang krus kaya naman doble hirap sa pag-akyat. Dito lang sa baba. Tulad na lang ng grupo ni Elom Natividad na 13 taon nang nagpapapako sa krus. At ang mga krus na gamit nila mula pa nung una ay gamit pa rin nila hanggang ngayon sa pagpapapako. It's not easy but if you have that faith, siguro yun ang importante. Kwento pa ni Elong, napupuno ng mga deboto ang daan paakyat sa Pulong Bato tuwing Semana Santa. Ang marating ang rurok ng Pulong Bato para sa mga deboto ay pagtatagumpay sa kanilang pagpepenitensya na gaano man ang hirap na kanilang pinagdaanan ay sulit naman dahil naipakita nila ang kanilang pananampalataya. Mula sa Zamboanga City, Lia Manyalak, nakatuto 24 oras. Ayon po naman kay Father Ray Francisco ng parokya ng Holy Trinity sa Pasunangka, Zamboanga, hindi nila hinihikayat ang mga tao na gawin ang ganyang klase ng penitensya. May iba naman daw paraan ng pag-aanuyo o pag-aayuno tuwing Semana Santa. Isang bus ang nagliyab sa EDSA Ortigas kagabi. Ayon sa driver, posibleng sa palyadong linya ng kuryente nagmula ang apoy. Paakyat sana ng flyover ang bus nang mapansin ng driver na nag-init ang kanyang paanan. Agad namang napababa ang mga pasahero. Ang video ay pinadala ni Demi Cruz Jr. Isang nasusunog ding 18-wheeler ang inabutan kahapon ni Brian Tuazon sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX. Sinasabing linya rin ng kuryente ang sanhi ng sunog. Sa mga gusto magpadala ng mga video o picture ng mahalagang balita, mag-log on sa www.gmanews.tv/uscoop. Kung MMS ang gusto ninyong ipadala, i-text ang balita MMS Space, ang inyong mensahe, pangalan at address at i-send sa 4627. At kung impormasyon ang gusto ninyong ipabahagi sa amin, i-text ang balita Space, ang inyong mensahe, pangalan at address at ipadala sa 4627. Chika Minute! Aminado si Richard Gutierrez na magiging very challenging ang pagiging host ng Survivor Philippines. Paano kaya niya ito pinaghahandaan? Alamin sa chika ni Lars Santiago. Kung pwede lang hatakin ng mga araw, gagawin daw ito ni Richard Gutierrez. Ganoon siya ka-excited mag-host ng Survivor Philippines. Ever since before growing up, I enjoyed being active, yung mga outdoors, adventure, yun talaga yung gusto ko. Ilang buwan pa bago magsimula ang taping ng Survivor, pero ngayon pa lang, inihahanda na ni Richard ang sarili. Physically, I'm preparing myself. Mentally also, I know it's gonna be hard. And as a host of the Survivor, I have a lot of responsibilities. It's not as easy as it looks. Nagpapasalamat si Richard na makakapag-concentrate na siya sa Survivor, lalo pat wala na ang mga kaso na kinaharap niya. Nitong Biyernes, nagkaroon ng Thanksgiving Mass si Richard at ang Royal Era kung saan dumalo ang abogado ni Richard na si Attorney Henner Asuncion at si GMA Films President Annette Gozon Abrogar. Sabi ni Richard, kahit tapos na ang kaso, gusto pa rin niyang makipag-ayos sa pamilya ng namayapa niyang personal assistant na si Nomar Prado. Until now, willing kami tumulong and of course for the benefit of the kids. I want to talk to them. You know, Richard told me, I keep that offer. I'm still open for that. I want to look after the welfare of the children. That's the kindness of the man. Lars Santiago, nakatutok, 24 oras. Tony Rose Gaida back to work na habang hinaharap ang lungkot sa pagpanaw ng anak. Tutukan yan. Susunod! Bulkan sa gitna ng mga yelo sa Iceland. Sumabog